Welcome to K-Catalog. Level 3, Unit 8, Textbook, page 100. Second part na tayo ng grammar. Same grammar tayo, no? Sadong E na tayo this time. So, yung second type ng sadong or active voice. So, ano yung difference nito dun sa sadong il, yung naunang sadong? So, quick review tayo dun sa sadong il. So, note ko lang dito, no? Para hindi tayo malito. So, sa sadong il, merong nabanggit na action sa statement. So, parang sa statement mo, nagde-describe ka. So, may subject ka, tapos yung subject mo ay may ginawang action. So, verb, no? Pero yung verb or action na ginawa niya is hindi para sa kanya, no? Hindi para kay subject. So, sino yung magbe-benefit dun sa action na ginawa? Ibang tao. Okay? Other person or animal. Yun yung pagkaka-explain. This time, sa sadong E, ito yung explanation niya. 사람이나 사물이 어떤 작용이나 행동을 하게 함을 나타낸다. So again, natanenda, to show or indicate that a person or object, so this time hindi animal yung sinabi, no? Object, bagay naman. So yung tao or object performs, so hage hamel. So ginagawa yung isang action or behavior. So again, it indicates that a person or thing performs some action or behavior. So this time, pwede nating sabihin na yung sa statement natin may subject, tapos yung subject na yon, meron siyang ginagawang action. Dito ang dinidescribe sa statement is yung action na ginawa nung subject. So si subject mo, pwede siyang person or object. So check natin yung mga example. Dito muna tayo. Sabi ni Ramin, 지금 차를 마시려고 하는데 같이 마실래요? So, nag-ano muna siya, bigay muna siya ng background or idea na iinom daw siya ng tsaa. Sabi niya, I'm about to drink tea. 같이 마실래요? Do you want to drink with me? Parang sabi niya, ikaw, inom ka din ba? Sagot si Anais, 그럼 제가 물을 끓일게요. Sabi niya, ganun ba? Sige, ako nang magpapakulo ng tubig. Oh, is that so? Then I'll boil the water. So, dito, yung ginamit na sadong is yung 끓이다. 끓이다. Tapos, naka-future tense lang siya, kaya dinugtungan siya nung 을게요 or 리을게요 na grammar. Okay? So, yan. Sabi niya, siya na daw yung magpapakulo. Second example natin, sabi ni Ga, 남은 고기는 어떻게 할까요? Sabi niya, paano ang gagawin natin sa natirang karne? Sagot si Na, 냉동실에 넣어서 얼리세요. So, 냉동실, ito yung ating freezer. So, sabi niya, pakilagay sa freezer. And, syempre, yung 얼리다, yan yung ating sadong. So, ano ibig sabihin ng 얼리다? To freeze. Kumbaga, papagyelohin mo siya, no? So, ilagay daw sa ref para magyelo. Okay, so naka-seyo form siya kasi parang nag-uutos or nagre-request yung pagkakasagot ni Na. Okay, sabi niya, pakilagay sa freezer. Next, 음악 소리가 너무 크니까 소리를 좀 줄여주시겠어요? So this one, ang sabi niya, yung volume daw nung music ay masyadong malakas. Kaya yung request niya ay 줄여주시겠어요? Pwede bang pakihinaan ng kaunti yung volume? So dito, yung word natin is yung 줄이다. So, yung sadong na 줄이다, nadagdagan lang siya ng 주시겠어요 kasi nga nagre-request yung format niya, no? And then yung last one, 음식이 맛있어서 남기지 않고 다 먹었어요. Sabi niya, sobrang sarap daw kasi nung pagkain kaya walang natira and kinain niya lahat. Okay? So, yung dito, ang ating sadong is 남기다. Okay, tapos nadagdagan lang siya ng G-anta na grammar. Tapos pagdating kay G-anta, may kadugtong pa na go. Yan, yung gurigo, no? And also, okay, so yan yung ating mga sadong na ginamit dito. We have 끓이다, 얼리다, 줄이다, and 남기다. So again, pagdating sa rule, same lang siya dun sa sadong il, no? So, idudugtong lang ulit itong mga syllable na to. Either I, hi, gi, u, chu. So again, ito,
kung magaling ka mag-memorize talaga at hindi ka nakakalimot, you can do it. Pero sabi ko nga, more on familiarization and sanayan. Kumbaga, the more na ginagamit mo yung mga salitang to, so naturally, ano mo na lang siya, no? Magagamit mo na lang siya ng tama. So, hindi mo na kailangang isipin, ano nga yung rule nun? Ano nga ulit yung sadong form ng ganito, ganyan. Yan. So, this one, same, no? Ihi, gi, uchu, nawala lang yung di. So, dun sa sadong il, merong di. This one, wala, no? So, anyway, yan yung ating sadong i. Now, let's go sa activities. Dito muna tayo sa activity number 1. So, check muna natin yung example. So, meron tayong pangalan ng character, si Jason, yang pa kopchil. So, meron siyang object and ano yung sadong, yung verb. So, botkida. Yan. So, again, yung botkida, it means to peel, balatan. So, ano ang babalatan? Yung balat ng sibuyas. So, yung question, Jason Shiga Jigum Boheyo, anong ginagawa ngayon ni Jason? So, yung sagot, tingnan natin paano yung ginawa, no? Jason Shiga 양파 껍질을 벗겨요. So, madali lang. So, yung pangalan, lalagyan mo lang nung she and then i or ga. Ayan. So, dito kay Huwen, mamaya sa number 1, magiging Huwen she. Okay, so Huwen shiga, lagay na natin, no? Huwen shiga, yung question muna. Tapos, same lang, 지금 뭐해요? So, pagdating sa mga questions, same lang, no? Mapapalitan lang yung mga pangalan. So, dito, ramin shiga. 지금 뭐해요? And then, dito naman si 라흐만 씨. 라흐만 씨가, tapos same. 지금 뭐해요? Okay, so dito tayo, balikan natin yung sagot. So, yang pa kopchil, nadagdagan lang siya nung ul or rel na object particle. So, dito, dahil yung kopchil ay may batchim na real, kaya ul yung dinagdag. Tapos, pagdating sa botkida, naka-present form lang siya. So, instead na botkida, naging botkyoyo. Okay, so si ayo, oyo, heyo form. So, dito tayo sa number 1. So, alam na natin yung question, huwen shiga jigum mo heyo. Tapos, dito ang sagot natin, huwen shi. So, hindi ko na isusulat lahat, yung particle na lang, no? Tsaka yung grammar. So, huwen shiga. Then, ayi. So, walang batchim, kaya rel. Ayi를. And then, yung keuda, magiging kewoyo. So, ano ibig sabihin nun? Si Huwen ay ginigising yung bata. Okay? So, next, number 2. Question, ramin shiga 지금 뭐해요? So, sagot natin, ramin shiga 물을, so may batchim, kaya 을. Tapos, 끓이다, present form lang, so 끓여요. ramin shiga 물을 끓여요. So, si ramin ay nagpapakulo ng tubig. Number 3, question, 라흐만 씨가 지금 뭐해요? So, yung sagot natin, 라흐만 씨가 강아지, walang batchim, kaya 를. 강아지를, and then 시키다, present form, 시켜요. 라흐만 씨가 강아지를 시켜요. Ibig sabihin, nagpapaligo ng aso si Rahuman. Tingnan natin yung ano, no? If analyze natin yung mga statement, may subject tayo, tapos merong verb. Yung verb na yon ay si subject mismo yung gumawa. Kumbaga, dinidescribe natin this time kung ano yung action na ginagawa ni subject. So, dito tayo sa activity number 2. 이럴 때는 어떻게 해요? So, kapag ganito daw yung situation, paano ang gagawin? 친구들과 이야기해보세요. So, if you have someone with you, yan, you can practice, no? So, meron tayong mga topic. 음악 소리가 커요. So, what if malakas daw yung volume ng music? So, 어떻게 해요? Paano gagawin? So, ito yung sagot niya, no? 음악 소리가 크면 소리를 줄이세요. So, sabi niya, if malakas yung volume ng music, so yung volume ay pakihinaan. So, 줄이세요, to reduce. Reduce daw yung sound. So, nasagot na tong 음악 소리가 커요. So, dito tayo sa second topic, sabi, 방이 너무 더워요. So, paano daw ang gagawin if sobrang init nung kwarto? So, pwedeng buksan yung aircon o kaya naman buksan yung bintana. So, gawin natin yung sa pagbukas ng bintana.
So, gayahin lang natin yung format ng example answer. So, we'll start with 방이 너무. So, instead na 더워요, so dito naging myon, no? Ayan. So, 더우면. If sobrang mainit yung kwarto, tapos yun na, buksan yung bintana. And take note na naka-seyo yung ending. So, kumbaga nagko-command siya or request. So, tayo din dapat mag-end with seyo. Okay, 방이 너무 더우면, tapos ano yung window? 창문. 창문, anong didikit natin na particle sa 창문? 을 or 를. So, dito may 받침 kaya 을. 창문을, and then, yung sadong form ng 열다, to open. So, magiging 열리다. So, si 열리다, kailangan ang ending niya is seyo or 으세요. So, 열리다, yung original sadong form. So, drop mo yung da, and wala siyang 받침, kaya seyo. 열리세요. So, again, ibig sabihin nito, if sobrang init nung kwarto, pakibuksan mo yung bintana. So, ito yung sa second part natin. Third one, 배가 불러서 다 못 먹겠어요. So, sabi niya, sobrang busog na daw, kaya hindi niya na makakain lahat. Okay, so paano yon? 배가 불러서 다 못, and then yung 먹겠어요 magiging 먹겠, and then 으면. So again, no, 면 or 으면. So dahil dito may 받침 yung get, so gagawin natin 으면. 배가 불러서 다 못 먹겠으면. So ano ibig sabihin yan? So, ano yung pwedeng gawin kapag busog ka na at hindi mo na makakain lahat? So, pwede natin gamitin yung namgida na sadong. So, ano yung ibig sabihin ng namgida ulit? Parang iwan mo na lang, no? Leave the food, kumbaga magkakaroon ng tira. So, pwede mo sabihin, 음식을, so yung food, tapos namgida, magiging namgiseyo. So again, ibig sabihin nito, if busog ka na at hindi mo na makakain lahat, itira mo na lang yung pagkain. So you don't have to eat everything na, no? Kumbaga, you can leave it na. Ayan yung ating activity number 2. Tapos dito tayo sa danojang, again, yung bago nating word is 냉동실. 냉동실, freezer. And that's for the second grammar, yung ating sadong I. Again, active voice. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.